Hindi yan manahimik mga kalingap. Matapang ito si Brother Jose. Hindi yan mananahimik, sinasabi ko sa inyo. Hindi yan marunong lumapit sa atin. Posible ba na mapag-usapan? Posible. Kaya nga ang hamon ko sa iyo, Brother Jose, puntahan mo sila Kuya Bal. Kalimutan mo muna ang iyong pride. Pag-usapan nyo, kausapin mo si Kuya Bal, kausapin mo si Kalinga Prab ng privado. Hindi yan manahimik mga kalingap. Matapang ito si Brother Jose. Hindi yan mananahimik, sinasabi ko sa inyo. Hindi yan marunong lumapit sa atin. Yung mahinging sorry, wala yan sa kanyang bokabulary. Ito po ay tuloy-tuloy po na banatan. Wag ka na kayo makisaw-saw pa kayo. Wag na makisaw. Ay. Brother Jose, ituloy mo lang yung ginagawa mo, ha? Dati di ako nakikialam sa issue nyo. Puro katira sa kalingap. Abay, napuno na ako. Kalingap ang content mo. Ay napuno na ako, Brother Jose. Paano yan? Kung may mga reactor man na nag-content, di ko yung kasalanan. Baka may sisihin mo ako, Brother Jose. Kung mayroong mga reactor na nagko-content, hindi ko yung kasalanan. Brother Jose, sumagot ka na walang halong sama ng loob o galit kay tito mo. At ako naman po ay walang halong anumang sama ng loob sa'yo. Issue lang. Issue sa issue, punto by punto. Sa mga nakapanood kanina ng ating pong vlog patungkol dito kay Brother Jose, which is kung saan ay atin naman pong kahit papano na ipaliwanag, no? Yung brief summary ng problema ayon po sa ating pagkakaalam at pagkakaintindi. Siguro ganito na lang po ang ating pong gawin, no? Kay Brother Jose, kila Kalinga Prab, kay Kuya Bal Santos Matubang, kung posible. Ganito kasi ang sentimiento or sentiment ni Brother Jose. Ang sabi niya, no, lalo na dun sa mga nakakapanood sa kanya, ay ginagawa niya lamang daw ito para depensahan ang kanyang sarili. Which is, kung may umaatake man sa'yo, natural lamang na idepensa mo o ipagtanggol mo ang iyong sarili laban sa mga umaatake sa'yo. Ang hindi ko lang sure o hindi ko maintindihan, sino ba yung mga sinasabi niyang umaatake sa kanya? Sino ba yung mga taong o mga vloggers o mga reactors na bumabanat sa kanya? Kasi sa pagkakaalam ko, tahimik naman ang Kalingap mga nakalipas na buwan patungkol sa issue ni Brother Jose. And in fact, sabi nga ito ay matagal nang patay, yung issue na yan. So bakit nabuhay na naman? Marahil sasabihin ni Brother Jose na may mga nagme-message sa kanya, may mga nagko-comment sa kanya. So ang saganang atin, di sana yung kanya pong pinagtuunan ng pansin yung mga tao, no? Yung mga account na nagsasabi ng hindi maganda sa kanya sapagkat wala namang sinasabing masama sa kanya. Sila Kalinga Prab, sila Kuya Bal, ang mga kasamahan po natin, maliban na lamang kung siya po ang mauuna. Dahil sa pagkakaalam natin, nauna na naman po siyang magsalita. Minsan, yung mga nababanggit, napapasadahan, no? But not necessarily means na ikaw ay inaatake. Lalo na ng mga taga-suporta ng Kalingap, which is alam natin dito sa social media, alam natin na hindi mawawala yung mga bashers sa ayaw man natin, sa hindi. But when we are talking about principal subjects, no, na kinakasama mo ng loob, kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal, ibang usapan yan. Kapag wala kang direktang nadinig nitong mga nakaraang araw na ito, no, kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal, ng patutsada laban sa iyo, dapat wala ka na ring sinasabi para hindi na humahaba ang usapan. Ngayon, ang punto mo, ang gusto mong mangyari, magkaalaman kung sino yung may kasalanan, kung sino yung nagkulang.
Hindi ba? Paalala ko lang Paalala lamang natin. Kristiyano ka, sabi mo, Kristiyano, sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab. Ang common denominator ng magkabilang panig is about their faith in God. Is about peace. It's about loving thy neighbor. Anong ibig kong sabihin? Para matapos na yan. Kasi si Brother Jose, nadinig ko na sinasabi niya rin na ayaw niya sa lie detector test dahil nga raw sinasabi niya na baka daw takot. No? Which is alam naman natin na hindi. No, ang gusto niya naman ngayon para magkaroon ng common ground na doon sila mag-uusap kay Pastor ER. No, dahil hindi raw bias si Pastor ER at lalabas ang katotohanan. Ang tanong dito, ano ba ang gustong palabasin ni Brother Jose? Ano ba ang kanyang motibo? Ito ba'y para ipagtanggol ang kanyang sarili o ipahiya kung sino man ang may kasalanan? Sa ganang akin, sa usapin ng Kristiyano, kahit sabihin pa natin nandito tayo sa usapin ng social media at dito sa social media nangyari yan, kung pagbabatayan mo yung tinatawag po nating spiritual and morality, nandoon pa rin tayo dapat sa tamang sistema ng pagiging isang tunay na Kristiyano, which is kapayapaan, pag-aayos, true reconciliation. Diba, Brother Jose? Diba dapat ganon? Ganito ngayon ang gawin natin. Brother Jose, I challenge you. Instead na kayo ay pumunta dito kala Pastor ER at mag-usap-usap at panoorin, sabi mo gusto mong may nanonood pa na publiko, no, para malaman kung ano daw ang nangyayari. Anong motibo? Para makita kung sino ang mali. Sa akin, kung pag-uusapan dito, no, yung pagkakaayos, hindi na importante dito kung sino yung mali. Hindi na importante dito kung sino yung tama. Ang importante dito, magkausap ng pribado at magkasundo. Ito na yung challenge ko sa iyo, Brother Jose. Ang tanong, willing ka ba na maayos? O gusto mo lang malaman kung sino at gusto mong patunayan sa sarili mo kung ikaw ay tama at sila ang mali? Ito ang hamon ko kay Brother Jose. Ganito na lang gawin natin. No? Assuming, no, or provided, may kasalanan ka. May kasalanan din sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab. Sabihin na natin gano'n, no? Let's put this in a box, no? Kailangan ma-contain natin to, no? Mapaliit natin yung issue na ito. Sabihin na natin na pantay. Ang tanong dito, di equal na, no? Tay na. O, saan tayo pupunta ngayon? Sa pagkakasundo. Posible ba na mapag-usapan? Posible. Kaya nga ang hamon ko sa iyo, Brother Jose, puntahan mo sila Kuya Bal. Kalimutan mo muna ang iyong pride. Pag-usapan nyo, kausapin mo si Kuya Bal, kausapin mo si Kalinga Prab ng pribado. Hindi na kailangan ng nakapubliko pa. Dahil hindi na usapin dito kung sino yung dapat mapahiya at kung sino yung tama. Ang pinag-uusapan dito kung ano ang tama. Natamaan mo ba? Ganito lamang yan. Sa Matthew chapter 18 verses 15 to 17, kung hindi po tayo nagkakamali, ang sabi doon, ano ang sabi? No, ito yung gagamitin natin. Kung ang isang kapatid mo ay may kasalanan sa iyo, ang sabi, puntahan mo. Sabi, go. No? Go to him at sabihin mo sa kanya yung mga pagkakamali niya sa iyo alone. Ibig sabihin, kayo lang. O, meron palang ganun so hindi na pala kailangan ng public. So, ganun ang gawin mo. No? At, hindi lang yan, baka sabihin mo, bias naman. Pero naniniwala ako, dito pa lang sa pag-uusap nyo, alone, no? Kayo, na mga involved, matatapos na yan, naniniwala tayo, kung walang magiging ma-pride dyan. At kung ang focus lang natin ay para sa pag-aayos, dito pa lang sa first level na ito, tapos na Pero ang sabi, sa mga susunod na talata, ang sabi, no? Good, kung makinig sa iyo ang iyong kapatid. Pero kung hindi, magsama ka ng isa pa, o dalawa pa, o higit, na witness, para ma-establish yung inyong mga pinag-uusapan. Ang sabi, kung hindi mag-work out yung sa una, na kayong dalawa lamang. At kung hindi pa mag-work out yan, ano ang sabi? Ha? Ang sabi? Ang sabi, dalhin mo sa simbahan para mapag-usapan yan. Hindi dalhin sa social media. Hindi magpa-lie detector test. Yun lamang yun. Diba? Dito pa lamang tapusin na natin, Brother Jose. Yun lang. Yun ang hamon ko sa'yo. Hindi yung lie detector test, hindi yung kay Pastor ER pa. Ang gawin mo,
Sundin mo muna tong Matthew chapter 18 verses 15 to 17 kung hindi tayo nagkakamali. I believe 100% na dito pa lang sa bagay nito magkakatapos na ang usapan. Wala nang iba pang parinigan. Wala nang iba pang kondisyon. Sapagkat ang kailangan natin pairalin dito, yung sistema ng mga Kristiyano. Kung kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, at ganun din naman kila Kuya Bal at Kalinga Prab. Nagets mo, Brother Jose. So, ganun ang gawin mo. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi matatapos yung rebuttal na yan. Pero, kung ang concern mo lang dito ay para sa views, para sa content, no, to gain sympathy, hindi talaga matatapos yan. So, don't use anymore any quotes on the Bible, on the Word of God, kung wala ka namang intensyon na maging maayos ang lahat. Sapagkat, isa sa sangkap, no, ingredients ng kapayapaan ay ang pag-aalis ng ating pong mga pride, ng ating pong mga makasariling pagkatao. Are you willing to sacrifice? Deal or no deal? Yun lamang ang masasabi ko sa iyo, Brother Jose. Alright?